And good morning mamaya. So, eto tayo sa last series ngayon. So, last series. And makikita na natin kung sino ang final slot na makakalusot. Since yung tatlo, meron na. Falcons, ano pa nga yung kanina nanalo? Hindi ko nakita. Liquid. Nanalo Liquid kanina against Mouse. Yeah. So, ayos din. And, yan na. Pinakita na nga ni Direct dito. Wait lang. Hindi, Mouse ang Oo, mas kanya sabi na eh. Kaya nagano ko, sabi ko, wait. Game Yung three, ano lang diba? napanood ko. Yung game na nanalo lang yung Liquid. VP nakalusot. And then dito natin malalaman kung sino ang makakwalify between Nigma Galaxy and Buti na realize ko. Ganda po, wait ako. Wait. Iba yata yung nakita ko. papunta kasi ako dito eh. Pero head to head nga natin dito mga sir. It's gonna be the mid lane ng dalawang teams na to. And si Nico Nico against Sumil. Yung hari, meron bang tsansa eto si Nico na tapatan? Mayroon. Actually, para sa akin, mas lamang si Nico dito. Diba? Performance pa lang ng team nila, we all know. Tignan mo, ads pa lang yung babasihan natin dito. Lamang talaga yung Navi. And in terms of galaw talaga, Nico talaga, men. Ikaw? Ako? Hindi eh, yung carry kasi yung ano dito. O, diba? Pero kung yung mid, Sa mid, versus siguro Sumel. 50-50 50-50 ka. Sabihin ko si Sumel kasi tumatanda na eh. Kumbaga parang yung fire niya, kailangan mag-liab ulit si Sumel eh. Tsaka kung paano mag-create ng space yung mid kasi na dalawa, ayun na lang, pagsapan na lang natin yung pag-create ng space. Iba mag-create ng space si Nico eh. Si Nico yung tipong kahit sabihin mong ang hirap nung network niya, nasa gitna, nasa pinakadulo ng mga core, pero yung impact niya sa game, maramdam mo eh. Oo nga, no? Especially pag ganito yung gamit niya, Ember Spirit. Ember. Diba? Yung last time na nakita natin, na game nila o di mo na maalala? Ang dami kasi yung Ember games. Ang dami niyang Ember, diba? Ang Pero dami niyang Ember games ikaw, nare-recall mo. nakapag-step up. Kumbaga, nagkakreate diba? siya ng space sa kanyang team and then, ayun, nakakabawi talaga itong Ayun nga, diba? Pero for Nigma Galaxy, we'll see kung ano yung magiging performance nila dito. Some people said na ayan, sa Facebook, nabi na yan kasi choker daw ang Nigma. Pero may mga nagdinigma rin naman. Diba? All in Nigma. Ayan, may mga gumaganyan din naman dyan, which is good. Pero tignan mo ito, kakalo. Sabi ni Rainmark sa Facebook, Nabi yan, kakatalo lang nila sa Mouse. So, which is yun, nag-qualify nga, natinalo yung Liquid sa last series kanina. But then again, it all comes down pa rin naman talaga kung paano yung magiging galaw ng dalawang teams na to. Kahit nasabihin natin, yes, malakas yung Nabi ngayon in general compare sa Nigma Galaxy. Hindi naman all the time ganun yung scenario. Diba? Yes, may chance din talaga yung mga underdogs na nananalo. Kaya nung kahapon, sila Senior Rabbit nakalusot, di ba? Then, kita mo naman kanina, akala ko nga magiging malinis na yun for Liquid. So, na-reverse sweep pa pala kanina, Mike. Ayun nga, pinanood ko kasi, ayun yung pinanood ko kasi. Umabot ng Game 3. Ang sarap. Nagko-comment ako sa Game 1 kanina, akala ko 2-0 na, kaya pumunta na ako dito. So, dito na tayo sa drafting mga sir. Since game number 1 pa lang naman tayo dito. To Scar, Warlock, and then Jakiro and Dark Willow. Ang mga supports dito. And for Nabi naman, tas Warlock lang, then Razor ni PMA? Or Got the Juice? Paras kasi ginagamit to ng ng dalawang player na nabanggit ko eh. So we might see, pwede rin naman maging carry Razor to kung offlane Beastmaster yung gagawin ng Enigma dito. At least alam mo andun yung lane advantage agad ng Navi sa Beastmaster. I mean, gagawin ng alaga mo kung yung Razor nandyan na. Tapos may kasama pang Plasma Field. Andyan din yung damage ng Warlock. Masakit. I think it's a bait pick since yung si Rinse Q gustong-gusto niya mag-DK. Parang kinuha agad ng Navi sa kanilang dito na magre-razor tayo, baka mag-DK. Kung mag-DK din yung Nigma dito, okay din yung Razor, di ba? I mean, kung i-offlane din siya against kay DK, malaking bagay din yun sa sa Navi. At least, may option din sila na, okay, yung last pick natin, carry. Pero na ako dito sa Beastmaster, probably could be, pwede din siyang itapat dito sa Ember. And then, sa lamang naman Nigma, yung Beastmaster doon, pero ilang beses ko na nakita kasi kay Nico to. Katapat niya, Beastmaster, tas Ember siya.
Well, I mean, most of the players naman alam naman na gagawin dyan. Like, flame guard ka, farmin mo agad yung unang wave, tapos jungle. Ganun na lang yung gagawin mo rin. Tsaka hindi mo naman totally kailangan lane na ng sobre yung Beastmaster kasi alam mo lugi ka eh. Diba? Pero, Morphling. Ang kinuha dito na Nigma. Not a popular hero ngayon, yung Morphling. Mas gusto mo yung mga kaya tumagal talaga sa fight. And I mean, early pa lang may makakalaban na talaga. I mean, yung Gyrocopter, diba? Actually, I do believe it is one of the reason din kung bakit kinuha nila yung Morphling. Kasi hindi nila binan yung Gyro eh. Kesa naman i-ban nila yun. Sayang sa ban slot. Tapos yung Navi may option na pwedeng Razor offlane. Oo. Ganon. Diba? Kinuha na lang nila yung Morphling. At least mag-gyro man tong Navi. Pabor sa kanila ba? Maganda din siya. Kukopy din siya ng Razor. Pwede Kawa- din siyang humigop. Ayun pa. Kawawa lang sa lane yung Beastmaster. Pero pagdating sa teamfight, tas maganda buhay ng Morphling mo, kaya kabuhatin ng Morphling mo pag gyro kinuha ng Navi. Clean CQ as the Morphling data para sa Enigma Galaxy. Ang tanong, Yeah. ano yung offlane ng Navi? O ano yung carry nila? Kasi baka mamaya kumuha sila ng hard counter pala ng Morphling. E di ngangahan ng lahat. Actually, counter na nga siya in a sense na meron ng vessel carrier tong Navi, yung Ember. Tapos may tag team. Galaxy's turn to ban. Ang maganda rito, ano kaya gagawin ng Morphling na build? Usual Morphling ka ba o may gagawin kang kakaiba? Yun naman yan eh. Yung iba nakikita ko nag-i-blade. Tapos kasi naka-phylactery. 10 Mas seconds masakit. remaining. Yan ang uso din yung Diba? phylactery ngayon. Lalo na. Sino ba mga first build doon? First build ng phylactery, Morphling, tapos may isa pa yun. Hindi ko lang Gumagawa ma-recall din yung kung sino Medusa. Navi's Medusa ngayon turn to ban. nag-phylactery ngayon ng Medusa. yun. Ay, may nakas ka na nag-game ng Medusa? Ha? May nakas ka na nag-game ng Medusa? Wala pa pero nag-phylactery Akala so ko may far. nakas ka na. Mga ganun. Ano ba naman yun? Nanako yun sa meta eh. Yung axe, ibang axe. Ganun Oh yan, yung ginagawa. axe din, yan. Yan Pero yung may axe isang ano palagi natin eh, nakikita. hindi ko ma-recall, may isang hero talaga na yun yung kinukuha agad eh. 10 seconds. Hindi ko lang maano kung Skyrat? sino eh. Ano? Hindi, Skyrat. Core siya core eh. 5 seconds remaining. Kailangan ko makita lahat ng heroes para ano ko. Kaya mo yun, Mike. Oh, tignan mo ngayon si ano kung bukas. Galaxy's Tingnan mo yan kung turn bukas. to pick. Ang ano? Kailan yun ulit yung bukas? Noong chinergy ko. Noong chinergy ko. Hindi nagtatrabaho na maya sila dyan eh. Naghahanap nga si Derek kanina ng charger din eh, no? Derek Eric? Yeah. Dahil cellphone yun, Type-C. Oo nga. Ay, type ano? Yung sa iOS. 10 seconds Ito kasi Type-C to eh. remaining. Nakaban ng Centaur, kumuha sila ng Mars. Ayun, Broodmother, yung nagpipilactory Phylactery. build din. Buti nakita ko. Navi's Dildo. Bristleback. Silback, no? Maganda yung draft dito ng Enigma, no? At least, kung maging carry racer man to, kaya, I mean, wala kang problema sa Bristleback, di ba? Ember versus Beastmaster nga. Oo. Alam naman na natin, lamang naman talaga yung Beastmaster 10 dyan. Pero seconds Ember, remaining. paparman niya lang yan. Magtataka tayo, pag napatay pa ng Ember yung Beastmaster, doon na may skill issue. I mean, skill diff Offlane ba to na Razor? o carry. Kasi kung magiging offlane, carry racer to, okay lang sa Digma. Okay, carry racer nga. Carry Okay lang din for Nigma talaga. Hikupan mo man ng damage yung Bristleback, again, he can still do some damage. And this Tidehunter, pang-control lang talaga. Kasi doon naman somewhat medyo lacking pa yung Navi. Yung AoE control talaga eh. For Nigma, may ano nga lang, medyo single targeted. Pero maganda naman kasi sa single target nila, may follow-up din na Bramble Maze, Terrorize, diba? Makukunat yung mga cores dito ng Enigma Galaxy. Yun yung maganda para sa kanilang picks ngayon, no? Morphling lang yung pwede mo talaga mabigla. May vessel naman to. Armor base. Wala. Tingin ko. Ano lang. Morphling lang yung possible. Medyo mahirapan yung Navi na patayin dito sa side ng Nigma. For Nigma, kaya-kaya. 10 seconds remaining. Kaya-kaya Okay. nila. Maganda yung draft nila. I like the draft of Enigma, pero sa team composition, masasabi ko dito, ano talaga yung Navi. Navi ako rin eh. Palong-palo sila and they play as a team. So depende na lang po sa inyo guys kung saan kayo dito, pero masasabi natin dito may palag ang draft ngayon nitong underdogs na Enigma. Actually, okay din talaga yung draft nila. Sadyang nakita ko na kasi yung
laro ng Ember ni Nico, 'di ba? Tsaka yung performance nila overall as a team, mas maglilin towards Navi ka talaga dito. I mean, kung titignan mo nga yung odds, 'di ba? Sa paano ba nakokontrol yung odds, depende sa kung gaano karami yung pumupuso, 'di ba? Lumalabag dun sa isang team na yun, and mas marami lumapag sa Navi. Kaya yung odds ng Nigma malaki. Boss Sean, ano yung hula ng prediction mo dito tulad kahapon? Percentage? Siguro 50-50 ako dito, boss. 50-50 ako. Mas magandang draft ng Navi. I mean, magandang draft ito ng Enigma Galaxy. Pero don't forget to join our Telegram niya, GC guys ha. Especially, meron tayong paparating ngayong February yung mga main event. Marami tayong pamigay dyan sa GC natin sa Telegram. Ayan daw, sabi sa Facebook, pagalingan na lang ata mag-Dota yun, mga sir. Pag ganyan kasi, kung pagalingan lang talaga mag-Dota, syempre, mag-Navi talaga ako. Early Enigma, late game Navi, baliktad boss. Parang mas late game ang Navi, ang Enigma boss. Dating ko, ang inano nyo dyan kasi yung Beastmaster, Bristleback sa early. Malakas eh. Malakas sila sa late morphling. Lalo na, at least gano'n may pang ano sila, diba? Parang may backup sila sa league game. Kasi early na lang, malakas naman talaga sila eh. Beastmaster sa lane. Huwag ka lang talaga, ma-outplay ni Nico. Pag outplay ko ni Nico, boss, kawawa yung Bristleback mo. Affected yun. Bumabawi pa naman ng Navi sa mga ganong playstyle. Kaya affected yun kasi yung Bristleback. Ano ba gagawin sa kanya? Ihiko pa ng damage yan. So, mas masakit yung tapos vessel nung Ember. Kawawa siya dun. Kaya ba? Over 41 kills, tingin ko. Maabot yung over 41, boss. Magkakaano tong dalawang to. Tingin ko lang, ha? Tingin ko lang dito. Kasi laglagan na to, guys, eh. Last slot na po to. Si Pan na to. 1-2 by Enigma, promise. Sabi ba dun ni JB Bon? Grabe, may pa-promise pa yun. Pinky swear? Pinky swear? Boss, ano ba ang kutob mo sa under over duration? Over. Over, boss. Over yan. Hindi kasi kayang fast game eh. May libo na lang kung may Safe dito over 36. may aanga talaga na question mark yung mga ginagawa. Fast game talaga yan. Mabilis din naman kasi mag-push yung yung side dito ng Navi. I mean, kung compare mo sa Enigma, syempre mas mabilis mag-push yung Enigma. Pero yung Navi, pwede naman. Kaya naman mag-push ng tawag dito, ng Razor. Tapos yung Golem. Di ba nga, yung Golem minsan ginagamit talaga pang push na lang. Oo nga, ganun ang actually ngayon sa isang Warlock. Shoutout daw sa yung nagpa-pudge na mahaba ang book. Alam mo na yun, boss. Sino yung hype na yan? Shoutout sa'yo. Elef kasundukan, bigyan ko 5K. Naku po, dapat pumunta ka ron sa sa piyesta ng Tondo. Hindi doon kasi may boxing kasi talaga ron eh. Oo nga may mga lumalabas nga na clip ngayon sa boxing. Kaya boxing na ito. Suntukan na ngayon. Game 1 pa tayo dito mga sir. Nasa best of 3 series po tayo. So, at least naabutan nyo ang pinakaunang game nitong dalawang to. Facet tayo, wala namang kakaiba. All normal. Diba? Pero to tingin ko ito rin yung pwede natin tingnan siya eh. Yung galaw nung position 4 kung sino mas magiging maganda. Yung pagkakakontrol na early. Nagano sila? Teleport? Ano sila lahat do? Yes. Gate sila going for a very sneaky play. Kasi pag morphling ka, usually hindi ka naman piniping nila doon Hindi ka naman pupunta doon talaga sa rune eh. 'Di ba? Kasi alam mo mahina mag-contest yung morphling. Pero look at this, alam din naman ng Enigma at na-break. Hindi na-break. Na-break din yung kay God the Juice eh. alam na. Ay, kita nila. Ayun, tinatriharangan na rin Pero 3 ata makukuha dito na bounty. Ngayon ng Enigma. Kung hindi sila makakapitas. Up! Yung Ember. Nakuha lang ni Nico sa gitna. Sayang, no? Okay, 2 for 2 lang naman. And as Uy! for the first blood dito, magkakaiba. Grabe naman, Parang makablock Arena dito. Blood. Parang Ulti na Mars First blood Tuntukan, mga sir. Grabe naman makabitaw dito si Zayak. Kukunin niya ng Navi. The king has fallen. Gamit. Alam nyo na, first blood brought us by Quenic. If you got questions, guys, PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan. Pero a great start for the mid lane of Navi with that first blood. Tignan mo, may bote agad. Papunta na.
ay. Easy bote nga dito. Maagang tagay. Doon na nagkatalo na okay. Medyo, doon sa call na yun, medyo lumamang yung Navi. Kasi pares naman na aware na guys, andito sa baba yung hero. Pares nagka-break ka ng smoke eh. Sarap nga din Radiant's pagka ano mo. turret has been killed. Pagka short dito. Naku po. Ayun, huh? Blinad grenade mo. Kaso wala pa rin. Hindi na-prevent. Naku po, hindi rin Hindi ko nag-successful. Ayos yung ginawa ni Sayak dun, no? Oo nga, may boots kasi siya eh. Hindi, tsaka alam niya rin na pwedeng gawin ni GH na i-aggro yung nandun sa, nandun sa neutral. Kaya sumigway siya sa kabila. And Okay. eto, ang ganda ng pull niya. Successful ka mo siyan. Oo, nababawasan naman siya dito ng malaking HP. Pero nagkaroon na ng ibang ayun lane. lang. Ay, Uy, patay uy, mo Korea. ayun lang. Hindi niya agad na ano. Nakapatay pa ng Korea. Matak niya. Alay na lang yata ng buhay to. Actually, hindi siya kaya patayin bala. To. Wala nang blood grenade si GH eh. Tinatakbo niya lang. Nintay niya yung 30 ano, yung 30, ayan na. Oops. Naku po, takbo ka na GH. Bigyan mo na lang yung ano dito, yung tail hunt up ng XP. Ang sarap naman ng XP nito. Para kay PMA, dalawang wave yung masusolo niya. I mean, dalawang range yun. Hindi niya naman na solo, pero kuha niya lahat. Leave ba to o reply? Ano to? Mag-reply ka. Scene. Uy, shoutout sa baby. Ba't siya na shoutout mo, baby, ng promo? Basag dyan. Galawang air to yan ha. Hindi, joke lang. Well, si Air. Ganun, Sakit. galawan. Ang sakit Sarap na Nico. naman. Wala ka nalasan na range sa dalawa. Nakabawi lang si Sumail kahit naka first blood siya dito, ano. Slide. Okay naman. Lamang naman kasi talaga yung yung Beastmaster. At least nabigyan lang ng edge. 'Di ba? Medyo napadali yung buhay ni Nico. Isipin mo, pag hindi ka nakabote early, ano na sana yun. Di yan makakagang, di yan makaka-forward ng ganyan. Over 37 ka pala, boss. Good luck sa'yo, boss. May next series pa ba after nito? Wala. As we like to have another series. Hindi, wala pa. Bukas. Bukas. Tuloy-tuloy tayo bukas. Another tournament. Tinignan ko yung oras, kala ko alas 12 na, sabihin ko sana. Ano yung hapon? Kasi di pa pala alas 12. 11:30 pa lang. So far, she got the juice. Pare-pareho naman maganda yung buhay ng core. Wala naman sobrang naiiwanan sa last hit, di ba? Yung sa mid, ganun din naman. Fisher tayo bukas, right? Fisher ba? Open qualifies. Meron tayong ano bukas, Fisher guys. Tatapusin lang muna tong ESL qualifiers. Last day Para naman sa na daw. tournament. Ano dito ha? Kailangan mag-ingat ha. Patay si Ridis. Zayak dito makagantay. Maabutan ba? Etong si Omar. Konting blacks. We have damage and also the snowball para makontain lang etong Dark Pwede ko Willow. madamay. Hala. Hindi pa siya pumatay. Si Noob. Isang tira na lang. Uy, grabe naman yun. Inabot. Pwede na mag-reset. Okay na, reset na yan para kay Got the Juice. And that's a double kill for Navi. Sobrang pabor nun for Got the Juice. I mean, oo, napatay nila yung Warlock. Nakuha doon ni Bristlebach yung XP tsaka Dark Widow. Solo yun eh. Ayun ang hinihintay natin nung wala mag-level 6. Ay, hindi. Outplay siya. Mahiwagang palakol. Oo, na-outplay siya nun. Nag-amplify kasi yung mahiwagang palakol dito ng ano. Kala ko naman level 6 na. Pag level 6 na kasi at least gets mo agad na. Okay, level 6. Madali naman ulihin yung Ember kung naunahan mo talaga. Pero level 5 eh. Na-outplay niya. At least, di ba? Sabi ni Samael, boss. Nakakalimot yata. Matagal na ako dito sa Dota. Yung sa may top, ayun, balik nga lang tayo sa may top. Mali si Noob or hindi yata na-check ni Noob na nawala na yung 4 stacks ng Quill Spray kanina sa Razor kaya hindi na masakit yung Quill Spray niya. Sumabog siya doon eh. Pero Si Zayak dito, nagpro-prolong ha. Aabutan siya. Another Quill Spray. Eto, patay pa rin siya. Walang kawala mga sir. Mid lane, Nico. Level 6 against level 4. Pwedeng sigawan. Pag Pwede nasigaw pang ka, hagisan madeds. ulit. Ay, aray ko. Dyer's Ay, ay, ay. Buti na lang talaga may first blood ka. Kung wala kang first blood, baka hanggang ngayon wala ka pang boots. Pwede siyang patayin dito ha. Ganda naman ang ginawa ni GH. Nalagyan niya agad ng word dito yung pwede pag-stayan ni Nico. Pero here comes the Sayak naman. Is it available? Walang ice path. Na-block pa. As long is save. Nakaalis pa.
Nasigawan ni Inabutan Sumail. pa rin. Inabutan pa rin. Meron pa siyang Fairy Fire dito yung Ember. Makakasibat pa siya dito sa loob ng punuan. Gabi. Isang tira na lang. Inabot dito ng right click. Buti forward yung isang creeps. Nagkaroon ng vision dito si Jakiro to right click si Ember Spirit. Pero again, muntika na pa yun ha. Na makaligtas kasi na dodge dito ni Ember yung animation ng roar sana eh. At good thing yung ginawa ni Sumail din talaga na kala ko susuko niya na. Kala ko si Sayak na lang yung roar niya. Pero sabi niya hindi. Ember pa rin. Sumail pa nakakuha ng Amplify damage. ng power up rune dito. Oy, oy. Pumasok nga dito yung Ember. Buti na lang bawas-bawas na ang tropahan. Bawas na ang mana, bawas na ang buhay. Pero wait, Sumasobra ka na. Sabi dito, si Sumail na naman nag-proc mga sir. At least alam natin na andun pa rin talaga yung magkakamali ka kahit sobrang tagal mo na sa Dota. Oo nga eh. Siguro na lang siya. Kumbaga na unahan ng ng ego niya, no? Dahil siguro sinabi niya, hindi ako gugo nito boss, naka-amplify damage ako eh. Ba't ako gugo nito? Level 4 lang yung Ember. Ay, sayang. Meron tayong early vision dito pero si Beastmaster namatay nga. Nakakakuha dito ng stacks ngayon ng Ember. Nilang patay yung Uy, Razorback. buti na lang nag-miss yung eye shard na yun. Kung tamama yun, patay din. Sasabog talaga si Noob dito sa taas. Dire's middle tower is under attack. Pero ito, gusto ko yung magiging first item ni Noob na mag-lotus agad siya. Would be Parang great. sa Razor talaga. Razor- Ano ba, dapat i-timing mo yung higop ng Razor or pag nahigupan kay Lotus mo, ano mangyayari? Hindi, wala. Dapat Bas- ta-timing mo talaga. Oo. Kasi pag naigupang ka na niya, tapos tsaka mo nilotos, wala mangyayari doon. I see. Pero ito, tingin ko okay din kung kung gigribs agad yung Beastmaster. Tower is under attack. Yun din, no? Radiant's bottom tower. Pero hindi, against kasi talaga eh. Hindi Meron pwedeng pa ma-delay tayo yan eh. ditong objective, Ito na yung sinabi natin kanina. Sinabi ko kanina siya na gamitin yung golem pang push. Mas matanda, mas mataas ang pride. Ayan talaga, boss. Radiant's May bottom trade naman yata dito sa may mid. Uy, Uy, masyado ka maaga, boss. Oo, napaaga. Sino ba yung gumagawa niyang kahapon na parang perfect? Hindi, yung isang araw niya nata. Isang araw ba? Hindi kahapon. May Ember game kahapon. Inaano ko. Na lagi niyang lagi niyang nare-remnant. Sino ba kasi natin kahapon? Si Abed ba yun? Ah, Ay, hindi. hindi. Kita kasama kahapon. Si Rapi kasama ko kahapon. Oo, walang kas kahapon ako. Oo. Kas ko Isang nga pala araw yun. isang araw ngayon ng isang araw. Oo. Sinimplehan ka, Sir Sean. Saan? Na-reward agad, oh. Kasi grabe naman to sa GH. Makabay. Boy, pero ito siya na nakasabi rin natin to. Uy, wait lang, sayak. Kapatagal lang. Nalaban yata? Walang kawala dito. Walang golem nga mga sir. It's got the juice nandito na. Tumalikat na yung Bristleback. Walang Sino ang goal? mahigupan dito ng lakas? It's Sumail. Ganda ng ice path dito. Pero yung Razor, Sumama kailangan rin to nilang yun. pigilan yung Razor dito mga sir. Hindi nga magagamit dito yung Ravage. Ba't nandiyan yung Tidehunter? Nabigyan pa ng experience set ng Tidehunter. Magulat ka pa na dito yung Tidehunter. Usually pag nabush yung tower nun, mag-i-stay pa rin sa tower yun eh. Sabi niya hindi. Sama ako sa inyo, boss. Gusto ko ng teammate dito. Kaya pala mabilis din siya nakahabol. Naka-pace boots siya. Tsaka yung cup, pang movement speed. Sinimplehan ako sa mas matanda. Grabe ka naman, boss. Okay lang naman ako, boss. Basta first game, balagbagan, o diba? At least hindi boring yung first game. Usually sana yun eh. Ginagawa ni GH dun eh. Yung mga nag-over 41. Diba? May nag-over 41 ba? Pwede yan, pwede. Pwede na to. Pero niya, yung ginagawa ni GH kasi tinatry niya yung slow yung Ember kanina para hindi makahabal. Fortunately, hindi enough yung slow niya. Buti naman may stock siya dito, Radiant are scanning. Bawal ko na. Sa baba na, boss. Naku. Ito yung... ayun nga. Nasabi natin kanina siya na kahit sabihin mo ganyan yung network ng Ember, nararamdaman yung impact katulad ng kanina. Oo, yung mga searing chains niya. Yung power niya, no? Oo. Ayun yung nakaka-stress na kalaban eh. Kahit sobrang binugbog mo na sa lane, ang dami pa rin ginagawa. Pero maganda dito, yung morphing hindi gaano na, Oo. na bubugbog. Okay sa lane. Kinuha man ng Navi yung bottom lane.
Kasi nga, ginamit nila yung ganitong jutsu. Si Warlock, kala mo, Shadow The Shaman. Golemizing. Kita nila si GH. Pero hindi nag-connect dito yung Searing Chains. Sabi siguro yung Meridis, boss, kung ganito pala trip yung paggawa sa akin, sana pinag-Shadow Shaman nyo na lang ako. Naglagay na lang ako ng word sa Tori. Di ba, man, sa team fight. Mga level 12 na Golem. Ay, level 2 na Golem. And yung the pang team Golem, fight. from the mid lane, pupunta nga dito sa top. Walk trip ka muna. Ay, And they are basag still yan. preparing for war. They still have this Ravage ngayon, ang Navi. Basag yan, ayun niya. Basag yan kasi hindi yung Titanta. Mahirap lumaban, puro kayo melee eh. Wala pa kayong initiator. Di ba pag lalapit yung Beastmaster, pwede mo ulti yan agad. Same goes with Bristleback. Ayun yung pwede nila maging problema makapitalize ng Navi talaga sa yung initiation ng Nigma. Parang magdadagger dyan, Beastmaster lang talaga. GH, Sure feel of abutan. Yung pinaka-viable target ngayon, it's the Jakiro. Pero look at them. They're chasing this Pero dragon. They are baited by GH. Nico is gonna run away. Uy, He's bumalik. gonna return. Rarat? What the Wala the yun, hell is wala. happening? May Fatal. rabbits. May rabbits dito. Ang tagal patayin nung Jakiro dun sa na yan. Grabe rin kasi yung yung na-provide na block ng ng neutral niya, yung shield. Ba't siya bumalik, no? O baka na mistake. Siguro. O gusto niya talaga na i-burst yung Jakiro. Yun na lang talaga. Miscalculate siguro yun. Kala niya nandun na ata yung Tide Hunter agad, no? Para ma-save siya. Ay, kung nandun naman yung Titan agad at nakapag-ravage, pwede siya makaalis eh. Oo nga. May nakalimutan si Ember kaya bumalik. Ayun lang. Sarap niyan. Ano pa yung Reconix? Ay, hindi ako updated sa Sino yung Wala, Reconix kasi nakapasok eh. Sino yun? Reconix. Hindi ako updated sa C eh. Natalo nila yung Execrator. Kukoy's Reconix at saka Exe yung naglaban lang. Reconix yung nakalusot. Sino yun? Sila In Your Dream ata yun. Okay. Indonesian team. Hindi ako updated dyan sa Ako din eh. Dito kami nakatawasan palagi sa sa Europe. We are the European boys. Sumail continues the form. Meron na siya ditong Aghanim's. 300 na lang. Basic na lang. Kumukha ni Polok yung carry ng Regonix. Oo, nagmanta na nga sila. Siya yung manta. Ano bang magandang facilitan yung lumalaki, boss? Yung lumalaki ako yung Kraken Shell. Ako yung lumalaki habang lumalaki siya, mas lumalaki yung skill niya, di ba? Oh, hindi, yung para sa akin yung Kraken Shell. Yung shield. Mas prefer ko lang. Pero yun ang kinuha niya, di ba? Maliit siya na Tide Hunter una. Ay, actually, hindi ko napansin. Wala sales. Oo nga, no? Mas gusto ko lang kasi nabibisit ako pag kalaban ko yung Gulong Tide. Sa ganitong state ng game, feeling ko okay to para sa Nigma. More playing kasi. Oo, nakakapag-farm. Tsaka yung makikipag-farman ka sa Beastmaster na magkakaroon ng Aghanim Scepter. Diba? Sobrang laking bagay nun for Nigma na. Sige boys, tuloy lang natin to. Ang problema lang naman nila dyan sa later sa game yung static link tsaka itong Ravage pag nagka-BKB yung Morphing kaya Shield down kinuha ng Tide Hunter. Si Sumail, nakita, binagsakan, hinagisan ng bato. Parang gusto makipagrambulan na. ayaw niya paror. Oho, sumigaw din si Sumail. Gusto niyang makaalis. Inabutan na nga siya dito. Dinuraan din ng Tide Hunter. Ang kulit nito ni Nico, ayaw magparor eh. Gumamit ng illusion dun, tinatry i-dodge siya with the remnant. Successful naman yung kill nila. At least ito na nakita natin na unang gamit sa hero na Golem, diba? And naging successful na yung takedown nila dun kanina kasi sila yung namatay dun sa quest na. Bumabago ngayon ang Navi sa ating F10K. Mukhang isa na lang para sa kanila. Diyan na talaga. Ito na yung mga medyo i-highlight natin. Mayaman yung Beastmaster. May Aghanim Scepter na pero hindi pa natin nakikita sama-sama sa teamfight. So, meaning hindi pa natin nararamdaman. Mamaya pag sumama ng teamfight,
i-bring up natin ulit yung pwedeng naging difference ng dalawang mid. Sayak, tumatago. Got the juice, nagpakita. Pwede niyang i-bait. Papapunta na dito. Etong Nigma Galaxy sa top lane, yung tatlo lang. May Lotus na siya, matapang na siya. Alam niyang Ravage na lang yung pwedeng pumigil sa kanya dyan eh. May Rabbids pa ba? Meron pa. Kaso nasa baba na yung tide eh. Nag-stay na siya dun eh. Sumail, eto na. Papalag na sila. Bottom tower Wala silang golem this time ha. Ginamit nila kanina sa Beastmaster. are Hello kay Boss Camelo. Sabay lang yung ano. Sabay lang yung word na yun. Shout sa'yo, Boss Camelo. Dire's top Zayak, habang nagde-deward, eto si Omar. Magiging baliw siya dito. Ang ganda ng bait nga dito. Pag baliw, minsan hindi mo mababasa. Pero yung Bristleback, Ang aga naman ng Lotus. malambot siya sa Lotus, boss. Di ang aga ng Lotus niya. Oo nga eh. Si Sumail dito. Nasisigawan pa ba siya? Mukhang wala na siya ditong aabutan, nakakampi. Matadami pa sa GH. Ginamit na sa Toscar yung sigaw eh. Ito na yung difference na sinasabi kong babalikan natin. Mayaman yung Beastmaster pero nung sumama siya sa fight, wala. Boss, tagilid yung Ember na mahirap. Ang daming ramdam na ramdam mo talaga yung impact. Tsaka ang aga talaga nung ginawa ni Noob dun. Hindi dapat siya ma-easy. I mean, pwede pa rin siya ma-take down dun pero hindi ganun kadali kung hindi niya agad ginamit yung, yung Radiant's Lotus. middle tower Ang is napansin ko kasing ginawa niya, Ay, kaya pala malambot. pindot Oo, agad eh. tek, may agonims na pala yung Tide Hunter. Yung gush niya. Yung Bristleback? Tide Hunter. Oh, malambot yung Bristleback. Oh, malambot naman talaga. Item lang yan, Lotus eh. Oo nga eh. Pero nagulat ako, sobrang lambot niya. Razor ng Karabos eh. Pati si Sumail actually, malambot. Hindi man nabutan ng Tide Hunter kanina itong si ano. Si Samuel. Si Sumail, yun pala yung gusto kong sabihin kanina, Mike. Sorry, pero Na malambot lang talaga. Mamaya pa yun, pag may BKB na AC yan, medyo Pipilitin. ganawa ko na dyan. pipilitan natin nila dito habang wala pa ditong Ravage yung Tide Hunter. Laro kasi need ng BM Boss Mike. Ayun nga eh. Napilitan na siya error yung Tuskar eh. Manta, Vladimir's at least si Rinse Q dito. Nakakapag-form. Sean and Mike, ilan ang total hours sa Dota 2? Hindi ko alam actually. Siguro kung inad ko lahat sa mga accounts ko, matagal ako hindi nagdo-Dota eh. Parang tumigil na ako ng Dota ng 2 years na. Siguro mga 20k sobra. Sa iba't ibang account. Dati. Nung ano pa tayo. Paper map. Naku po. May wave pa siya. Is he gonna leave this Yun lang, kulong. lanes? Ay, hindi naman tano. Huli siya. At kulong. Ayun, buti na lang kamo. Hindi umangat agad yung Razor. Tide Hunter papapunta, Mike. Pwede pa siyang slow dito Hindi ng naman gush. na aabutan since walang dagger yung Tide. Ayan. Unless ipipilit nila. Buti hindi agad nakakangat yung ano. Hindi agad nakakangat yung Razor. Buenos niya. Hindi sila nakapatay dito ng isang Morphling. So, that's good for Enigma. At least yung kanilang carry unti-unti nang nakakagather ng items. Hello daw kay Saul. Shoutout daw sa tito ni Roger. Wala pupuntahan ng dragon na to. Uy, grabe. Sumalangit yung kanyang kaluluwa. Hindi lang pa-uppercut, hindi na bumaba. Pero tignan mo siya. With those skills na nakukuha dito ng Navi, hindi naman ganun kalaki yung kalamangan nila sa kills. Diba kung compare mo sa Enigma, pero yung control kasi sa map eh, oh, yung mga ganito. Ulit dito yung baliw. Hindi ka naman magko-contest ngayon dito kasi may Ravage, wala ka pang bigay. Nag-dagger na rin yung Tide. Ito yung problema nila. Nagkaroon ng dagger yung Tide. May pang surprise na sila. Tapos mas masakit to for more plus pag nagkaroon ng shard yung Tide. Yeah, dead in the water. Yung water talaga na Morphling, patay talaga sa shard dito na. Wala kang kawala doon. Dire's Shoutout daw sa mga taga Jensan. Sabi ni Al Francisco,
Hello po sa inyo dyan. Pero ito siya na maganda yung ginawa rin ng Razor. Di ba usually pag nakikita mo na pag Maelstrom builder, so far sa mga carry ngayon, nare-wreck na talaga ng builder. Wind Ranger, kahit sabihin mo mahirap yan, magre-wreck pa rin ng Milner yan. This time, iba yung ginawa ni Got the Juice. Nag-Maelstrom lang siya, casual, tapos nag-BKB siya. May price pool ba mga qualifier? Slot. Ayun yung price. Slot. Slot sa main tour na. Oo, pero ang maganda ngayon sa Dota, aside from the price pool na sa team, meron na sa org, may hiwalay na price pool, boss. Binibigyan na yung mga org ng hiwalay. Parang budget, ganon. Dire are scanning. Ganon yung Wala kami nakita. pakiram doon. Sana gusto pa rin namin yung Battle Pass. Battle Pass pa rin. Dire's bottom Okay, GH. Gustong ma-snatch dito yung wisdom. Consummation. Nice try. Consummation price. Tingnan naman sabi mo Hindi, dito sa consolation daw. Sabi dito sa Twitch. consumption pag di mo nakuha agad. Pag parang ayaw pa ibigay, boss, bibigyan nyo nila yung price namin, pinapahirapan nyo pa kami. Pa-shoutout daw sa Dasma. Parang Canada Uy, yung shoutout lamig. kay Tropang Cavite, Boss Jeff. Kailan ba luluwag yung Dasma? Matatraffic na ulit yan, magkakapasok na kami. Baka umabot na tayo sa sa lamig ha. Yung hindi nakakayanin ng kumot, guys ha. Pero yung mga ganung weather sa December pa yun, di ba? Usually Magsasummer mga tayo. bare months yan. Magkasama lang tayo pero malamig ang panahon. Gusto mo bang mainit? Gusto mo bang magpainit? Sabi ko lang, iba yung tanong mo. Yan, nahalata ka. Ang tanong ko, gusto mo mainit? Ikaw, gusto mo magpainit. O, diba? Iba ka. Uy, Ayan. Wait lang, nag-push na, grabe. Ritis, gusto ko next game, Shadow Shaman ka na. Tickets naman kasi. hindi na pang Sinabi naman na natin, diba, draft pa lang. Mabilis sila mag-push. Golem ang gagamitan. Shoutout sa mga operations ng engineers sa Manila Water. Maganda daw yung laban na pinapanood nila. Pero boss, ayusin mo naman sana tubig ng Parañaque at saka Las Piñas. Ang hina ng tubig. Yung sa Dasma, yung kaklase ko sa Dasma, nag-i-give daw sila ng tubig. Walang tubig ng umaga. Speaking of water, where's Rinsecue? Kinakailangan na nila dito yung Warfling. Kailangan mo nang isalba ang team mo. Kanina ka pa nagpa-farm. Hindi sila makapag-fully commit eh. Alam kasi nila may Ravage eh. Wala na bang next May series Dead in the after Water na rin, no? alam ko, prinayin niyo yung Ang kanina. Warfling mo dito, dapat may BKB na rin. Dapat may BKB na rin yan. Tapos yung damage, siguro Razor na lang copy niya. Under ata, boss. Binibilisan nga ng Nabi. Sila nga yung team na nagpug na carry, no? Sila got to Sila din, no? Ayun yung trinay nila kay top team P-Vision. Successful sana yun. Kaso isang mali lang talaga magawa mo ron. Bagsa ka na. Pero maganda gawin yun sana sa draft. Hanapin nyo yun mga sir, yung kung mga magto-drop ba kayo, nagpa 5 man lagi. Hanapin nyo yung draft nila na carry pug na sila, tapos execute nyo, panoorin nyo. Naiiwasan pala yung Dead in the Water. Ay, Hindi. Nando lang. natubig lang. Mukha lang hindi nakakonect. Uy, naku, yung hari. Nahuli na nga dito, pinagtulungan sa Sumail. Pwede na inabit. Nahulog ang kanyang corona, mga sir. Hanggang 40 seconds nga dito, guys. Aaron James, hello sa inyo sa mga taga-Jensan. Maayong gabi Maayong gabi sa imong tanan. sa inyong Mga pistigyawa. animal. Ay, yung mga gusto kong matutunan na rin ko ay Bisaya. Tapos Bisaya. Espanyol. Bakit? Para lang pag mag-course ako. Pendejo. Ako gusto ko matutunan yung lengguwahe ng hindi ko na masabi. Lengguwahe ng Encantadia. Pashnea. Gano'n, di ba? Oy, si Gata Juice, meron pang ages, 10 seconds, mag-e-expire. Sinsave pa nga nila. Tapos hindi ko alam kung tagasan yung tropa ko. Basta. Hindi ko rin yata bibigay kahit ano. Kaya kicks eh. Ay, nako. Hindi, kaklase ko. Mas mga kicks talaga. Kasi na talaga. Ay, Mali yung kaklase ko. Global.
Sinimplan lang ng Navi. Wala, ayun kasi yung yung problema dito na Nigma. Unang-una, wala silang initiator. Panalo nga sa Linion Beastmaster nila pero wala naman nangyayari. Parang yung kayamanan niya hindi natin naramdaman. Parang nag-farm siya para ibigay sa kalaban. Ganun yung nangyari kay Ismail eh. Ano na, more playing. Mapo-force ba yung BKB mo dito? Ayun, diba? Tingnan yun, may practice game pala Navi ngayon. Yung sakit nun. May BKB naman na yung Morphling. Ang tanong, kaya ba lumaban ng dalawang core na kasama niya? Mayaman din naman yung Bristleback. But then again, di natin maramdaman kasi kayang-kaya i-takedown ng Navi. They've got the skills plus the item na pang takedown sa heroes ng Nigma. Yeah, it's still a morphling game. Sabi nga dito ng, sa Facebook. Kasi nga, mayaman pa naman yung morph. Basta, Pumalag, no? alam nyo na, kayo, alam po, sa halos lahat ng Dota player na sabi na to, walang malakas sa 5. Kapit lang muna. So, Navi. Oy, nakita si Oma. Napatagal lang. Napasarap. Napaliguan. Pero, random question siya. Yes. Sa lahat ng Dota na napanood mo, sino lang ang nakita mo nakapag 1v5 talaga? Like, 1v5 walang Miracle tulog. Boss. Ayun, Miracle RTZ Miracle yan. Yung dalawang yan. Anong yun? RTZ Timberso niya. Timberso niya. Yung doon siya na-discover. Hindi ka pa ata nagdodota nun. Oh, hindi pa nga. Hindi ko. Oo. Ang naabutan ko ng RTC, yung live steamer eh. Yung armlet again. Siya ba yun? Alam ko siya yun eh. Check mo. Timberso siya unang na discover at saka sa OD. OD wow eh. OD wow. Tino Beastmaster. 1v5 ba yun? Sorry, di ko ma-recall. Basta ang alam ko, tinatayuan niya yung PL Illusions eh. Team Liquid PH or Onyx. Naku boss, Dota lang kasi ako. Ano tayo? Aurora. Grabe pa. Madami. And RTX Nike, RTC Nike, ayun yung naabutan ko rin talaga. I mean, napanood ko. Hindi ko naabutan. Ginagawa nga ng animation, di ba? Ngayon, yung ano ni RTC. So, back tayo dito sa laban. Pinupay ni Sir Mike. 1v5 sa Germs. It's still comebackable dito. Pwede pa. Kailangan lang naman talaga nila ng isang team fight na matino. Ang tanong, capable ba sila makapag-pull up ng ganong team fight? Medyo questionin mo kasi talaga kung kaya ba nila. Sobrang dali kasi kontrolin ng dalawang core ng Nigma eh. Isang Ravage lang. Tayo mo, nagko-commit sila sa Illusion. Nangyari doon. Nag-commit sila sa Illusion. May Arcane. Ano Pwede eh. bigay dito. Sorry. Arcane kinuha. Kukunin ni Ember. So, pwede. Grabe, kinamitan nila ng ganun yung Illusion. Sa bagay, makunat yung Illusion nila normal eh. Oy, shoutout kay Butterfly Nico siya. Duwayan. What's up, man? Kaniko ah. Wala, silent sa 5. Uy, ganda niyan. Oo, boss. Grabe yan. Comebackable if di madrag sa long game. BB at Morphling pa rin. Ayun lang talaga pinaka-ano. Kumbaga kahit tumanda ako ng 70 years old at pinaka-silent ako. Maalala ko, pagkanan ako, sino yung nakapag 1v5 na player Oy! hero? Oh, di Mira. Ako nahuli pa. Nakakawala dyan, boss. Masakit yung magic yan. May Veil of Discord eh. Yun, nabanggit ka rin pangalan ka. Tagal mong di nabanggit. Pag tinalo ang Navi dito, ewan ko. Pero, paano natin man? Kaya naman talaga. Kaya pa. Kung titignan yung network, mukha naman kaya. Pero yung paano kasi mag-execute ng teamfight yung problema nila. Isang Ravage lang kasi gagawin dito ng Tide Hunter. Mapipigilan na yung dalawang core. Nag-o-all-in din kasi dito yung yung Nigma. So by the time na yung crucial team fight, kung mananalo dito yung Navi, pwede na kasi silang una ng dalawang lanes agad. So, yun yung dito. So crucial na hindi natin nakikita yung mga team fight. We were expecting na it's over 41 kills sa mga ganitong state ng game. Pero, ayun na-stuck nga sila dito sa 920. Ano yun, mali siya. It's over yung 41 kills. Oo. It's over. It's over. It's over. Hindi, abot tayo dyan. Kasi dalawang team fight, pag-ano na yun 39 na tayo dito 29 yan, di ba? Dalawang team fight. Iiwas pa rin. Miss Master, agree ka ba dito, Samantha? Ni Sumit?
Kanina, okay lang. Natural na item yan. Pero yung order of item lang. Kasi kanina sobrang hirap na sila. Kung nag-BKB agad siya ng early before Manta, may chance sana sila makago kanina. Pero siguro, napag-desisyonan na rin nila sa team na try natin mag-hold. Farman lang talaga natin. Mahirap talaga eh. Manta muna ako tsaka ako mag-BKB. At least pag nag-BKB siya nang may Manta siya, mas masakit yung Beastmaster niya. Which is ito. Baka next fight, high ground natin dito na Navi since mag-AAB siya. For sure, magta-try yan. Baka makasungkit na yung Enigma sa team fight. Hindi na mapupunta. If wala pa rin talaga, GG na. Yun lang yun. Uy, nakaabang sila dito. Paisa-isa. Si Sumail na sigawan. Natulak pa yung dalawa. Si Gata Juice is trying to run away. There goes the Morphling. Look at his damage, guys. Eto ba yung comeback na gugustuhin ngayon ng Navi? Or for the side of Enigma Galaxy. Habang yung Navi. Eto yung turn on. Gusto nila pumasok na dito. Eto si PMA. Buhay pa si Gata Juice. Finally, nandito na rin yung Bristleback. Pero for Sumail, is he gonna survive this team fight? May shield rune. He's gonna pop the Manta. May shield rune dito yung Ember. Makakalis pa. Ata yung Ember. Wala na siya ditong remnants, guys, ha? So he needs to be careful. Meron pa tayong Curse Crown. Nakukunting nga nilang Ember. Tinamaan pa nga sa dulo dito ng Ice Pack. And si Nico Walang remnant, magsa-Slate of Fist na lang. Yun. Morphling goes down. Pero for Navi, magiging kapalit dito. Malaking experience nga nakuha dito ng Nigma. Pinakamagandang moment sa kanila na caught off guard nila dito yung Navi. Hindi in-expect yung Navi na, uy, may Guardia Civil sa baba. Inaabangan kami dito. And kahit hindi na, kung sabihin natin, kunyari hindi namatay yung Ember doon, okay pa rin yun for Nigma kahit na namatay yung carry nila. Kasi natanggal nila yung Aegis of Immortality dito na Navi eh. Parang, alam mo yun, may takot na ulit dito yung Navi na mag-go sa taas at ayun na talagang kailangan din ng Morphling. Makopya yung Razor, static link, kayang-kaya niya masuhin dito yung Navi. Pero ano yun? PMA is the shit dun sa may team fight na yun. Hex Rabi. Nagtatanong daw ng Civil War, Mike. Hindi ko alam boss eh. April, boss. April. April daw sabi siya. Hindi ko alam. April, naka-schedule na. Kaya pa daw, nabuhayan yung mga nabuhayan yung mga nakanigma. Kaya pa naman talaga yung team, paano lang talaga mag-start ng team fight sila nahihirapan kanina. Kasi ayun nga, isang Ravage lang, lalo na yung Bristleback. Baka, Uy, Third Hunter, merong Hex. Nahuli nila din si Gata Juice. satanic to siya na. Nakabagsakan ng bato, nakapagmata pa nga dito yung Razor. Babalik yung kanyang buhay. He has the BKB. Paano mo na titibagin etong Razor? Nakabangon na siya. Si Omar, huli pa. Sayang na sayang yung opportunity. Kala nila mauulit nila yung nasa baba. May satanic na yung ano boss, may satanic na yung Razor. Bumalik yung kanyang buhay agad eh. Yun lang yun. Isang golem lang kailangan doon. Na-stop lang yung ginagawa for a moment nung Beastmaster tsaka Bristleback. Makapag-satanic yung Razor. Baliktad na yung mangyayari doon. For Navi right now, it is over 30 seconds dito magre-respawn yung course ngayon ng Nigma. So it's an opening dito sa mid lane. Ito, tinipid to yung BKB kanina. Totoo rin pumasok. ito. PMA. Siguro, masasabi mo na lang, wala eh. Siguro, di nyo na-expect na nandun yung type. Yung kalungkutan eh, si Rinsuke dito. Yes, naramdaman natin yung damage dito ng isang Morphling. Pero without his team, wala siyang magagawa. Alaws. Sugal yung sa taas. Dehins ka papasok dito, boss. Sugal yung sa Roche Pit na yun. Para na yung nilipig niya Razor. Kaya naman sana, kaso may kakampi kasi. I agree sa sa sinabi ni Jack Haharian sa sa Twitch. Parang wala daw talaga plano ang Navi, kanya-kanya sila. I mean yung Nigma Galaxy, kanya-kanya sila. Plano lang talaga yan. Parang, guys, Dota lang tayo, tapos patanggalin lang natin. Compared sa sa Navi, they're playing as a team. Kanina pa. Diba? Ganun yung strength nila dito. Tsaka ito eh, hindi talaga natin wait lang. Ikaw lang. Magkakatipay ka na. Wala, hihina lang dito. Objective lang muna sila. Alam naman, ay na. Yung ano rin kasi, yung difference talaga ng playstyle ng dalawang mid eh. Yung mid ng Navi, kahit mahirap pa sa mahirap kanina, yung impact talaga sa game eh. Tingnan mo, yung network sa pinakababa ng mga core, pero yung impact kanina pa. Wisdom Shrine, inaabangan dito ng Gata Juice. And take note, kanina gusto nila yung Razor pero hindi nila na-burst agad yung Razor. Kailangan lang magawa ng paraan ni Sumail at ni Noob na makalapit yung Morphling dun sa may Razor at makopya. Kaya sila buhatin ng Morphling. Sinispace out na lang ni Nico para makuha nga nila dito yung Wisdom Shrine. Pasok pa sa over 41. Ito yung hindi ko gets na item, Heart Sabi of daw Taras. dito.
makasarili ka naman, boss. Ba't wala kang BKB? Kaya kayo hirap eh. Pag yun talaga si Nico, no? Pag lugi ako palagi. Pero sa mga team fight, hindi ako palaging napipitas. Kaya nakakabawi talaga siya. Nakapag Lotus. Pag ganito kasi tingin mo, walang gagawin yung card. Pumasok, Rinse Q, kinakanta ng Ravage dito. Tatama nga sa tatlo, pero yung Razor, konti na yung buhay, babalik mo yung kanyang buhay. Laban na dito yung Razor, mga kaibigan, habang yung tatlo din mawawala sa side ng Navi, kapalit lang ng Bristleback. Pwedeng pumalag. Omar dito, mahahabol, pero yung Morphling, May shield rune ulit. may shield rune. Nice spot. But the damage with the Patay pa Silver rin. Fist, medyo juice lang yung out dito at comeback potential dito ng Nigma Galaxy. This is not yet over para sa kanila. Yun lang talaga. Kaya talaga nila i-take down dito yung heroes ng Navi. It's just that kung paano lang talaga. Sino? Paano? Manatagalan din sila sana dito eh sa pag-go dahil hindi pa naman fully committed yung Navi dun sa Bristleback. They were waiting talaga sa ibang heroes ng Navi eh. Maganda naman yung Ravage talaga. It's just that wala nang pakialam yung Morphling dun since naka-BKB naman na siya at that time. Ayun na yung mga moment na hindi niya tinipid yung BKB. And just with that fight na nanalo sila, Daedalus ang solusyon. Oh, I mean, ang makukuha niya. Daedalus na boss. Tapos yung Rabbids, medyo kulang ang follow-up ng damage. Pero ayun nga, problema mo lang naman kasi yung Ravage talaga pag wala kang BKB. Pag may BKB ka, Razor na lang ang titignan mo dito sa side ng Navi eh. Wala pa kasing... Uy! Jackpot sa Sumail, oh! Sarap. Sarap na nakuha. Yung umover ng 41, boss, ayan. Yung umover ng 36 or 38, alam mo na. Tingin ko ano eh, kung maglilinkin dito yung, I mean, baka, mataas yung chance din na mapilitan siya maglilinkin eh. Blocks the roar, yung, ayun nga, yung kopya ng Morphling, or baka may maglotos sa side ng Navi. Under attack. Hindi lang ma-hex dapat etong Morphling. Pwede naman silang tumingin. Oo, ayun nga, wag lang, ayun lang talaga. Maayos na start lang ng fight, kaya nila lamunin ng buo yung Navi. Hindi naman yung Razor yung type ng hero na pag nalapitan ka masakit agad eh. Will take some time pa, few seconds bago siya maging masakit dahil sa static link. Bristleback, oh, may Heart of Taras. Oh, Morphling, pinakamayaan ng Morphling, oh. Si Sumail, nandyan pa sa network. Yung Razor magbi-B-fly na lang daw. Yeah, B-fly. Okay, Yan na lang ata yung inaantay. Okay na makopya ako basta wag na lang tamama yung palo. So, third Roshan. Malalaman natin dito kung ilang minuto. Ilang segundo. 2 minutes. For the third Roshan. Master Chief, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko. Pa-explain mo kay Cortana. Sa Halo yun, Halo. Kakatapos ko lang ng Halo eh. Hindi isusunod yung season 3. Ano na yan, eh? Hindi, ano siya? Series siya na based from game. Hoy! Ano ako makuhuli? Pakiramdaman na lang talaga daw yung Enigma. Parang random playing na lang daw sila. Parang nag-MMR lang, no? Medyo naayos yung galaw kahit pa paano. Inaabangan nila dito yung Roshan, guys. It's 1 minute for Roshan. Kailangan lang talaga magawa nila sa mail dyan yung ginagawa ni Nico na nakakagalaw na maayos yung carry niya pag team fight. Dire are Pag scanning. nakagalaw yung Nakakatakot yung Razor pag meron na siyang refresher, no? The final item. pressure. B-play yung binubuo niya kanina tapos going for the pressure. Tingnan natin mga sir. That's the Daedalus. Cannot spell deadly Ayan, with maganda. Daedalus. Okay ako dun sa shard nung Morphling kung bibili niya na rin agad. At least kung maka-cut off guard man talaga siya nung Ravage, makakapag attribute shift pa rin siya. Are scanning. Anyway, the stare down from the Roshan. Half a minute na magre-respond dito yung pangatlo. Smoke ngayon, Nigma. Saan magre-respond ng Roshan? Sa baba, ano? Radiant are scanning. Pahanda na ngayon ng Navi. Ganun din. Mabar yung pwesto sa Navi. Uy! Outpost sila. Nako, may na-hex. Sino yan? Bristleback. Nakuha naman. Oh, lang, may Lotus naman. Okay, they're trying to burst this Bristleback. So, thank you for Bristleback. Pero patay pa rin dito mga sir. Ravage Nice gagamitin BKB. pero si Sumail
Nakasigaw pa. Nandito na yung Morphling pero may satanic ka dito. Si Gata Juice. Kailangan mo rektahin dito yung Razor. That's the damage. Another Ravage. Makukamit na dito yung Ravage. Kaguluhan at kalungkutan ngayon sa side ng Nigma Galaxy. Dalawang Ravage. Naubos yung duration ng BKB niya sa pagpasok sa teamfight. Late reaction star. Ito si Noob yung inuna kasi siya yung bida pero naging late reaction star kasi nga nag-buyback. na rin. Buyback na ito. Gustong bumawi dito ng Aegis eh. Morphling. Kailangan umalis dito muna ni Nico. Ray, papatay siya ng golem. Halos bawas silang lahat kaya ngayon Pero Roshan at the board side of Navi, sobrang laki na ng teamfight na yun para sa kanila. Nakapag-force sila ng dalawang core buyback dito sa may side ng Nigma Galaxy. At ngayon, hindi kaya mag-contest ito ng Nigma kasi walang ang BKB yung Morphling. Kailangan nilang BKB sa teamfight. kukuha na sila dito ng Roshan with that Wala Sumail. Yung teamfight kasi na yun, napilitan agad mag-BKB na maga yung Morphling kasi kung di siya nag-BKB, madami siya sa unang Ravage ni PMA eh. Taking chances ngayon. Ako, huli ka, boss. PMA na Sugal- hex nga sugal dito. to. Eto si Noob. Sumusugal na nga sila. Eto na yung pinaka-ballsy na move ngayon. Or Morphling is gonna finish the Scar aiming for the Tide Hunter. Pero si Nico is gonna finish off this Dark Willow. Namatay yung Tide ah. Tide Hunter is dead. Sumail's gonna respond 20 seconds. Tide Hunter with a buyback dito. Roshan, konti na lang yung buhay. 10% HP na lang natitira dito sa Roshan. Sino makakuha dito ng Na-hex na Aegis mga naman siya. kaibigan? Na-hex na naman dito para mapigilan lang yung Aegis. Nakuha pa rin. Got the juice. He got the the Aegis. And si Rain Secure is just gonna wave out. Nakatayo lang yung Razor. Dieback yun para sa Bristleback. Nakuha naman ni Bristleback yung iba. Nakuha niya yung cheese, nakuha niya yung refresher. Hindi ko na napansin kung nakuha niya rin ba yung banner. Pero wala, hindi pa rin sapat. Tanayuan lang siya ng Razor with the Satanic. PMA, what a player. Yung Tide Hunter. Sacrifice din talaga para sa team. Oo. Hex lang din talaga. Ito nga ring Razor kanina. Kung pinorward niya o tinarget niya yung Morphling nung time na na-hex yung Morphling or kung malapit siya, pwede niya mapatay yun eh. Pero hinos ka, sabi niya, Aegis na lang. Kumambak kumakambak na sana eh. Pero Lasugal yung ginawa nila sugal na yun. talaga. Buti nga nakuha ni Bristleback yung iba eh. I mean, at least wala silang cheese na problema, di ba? Wala. Yung refresher nakuha din ng Bristleback, di ba? So malay mo kung makuha yun ng ng Ember Spirit, hindi next team fight sana may dancing Ember silang problema o double golem kung Warlock man. At least mga nalas nila yung problema ang gano'n, but still, Ayan, short nakuha. Binigay kay Sumail. lamang pa rin yung Navi. This time, tignan natin kung magiging game changer based sa talent ng Morphling. 40 seconds kanina yung Bristleback. Half a minute na ngayon na magre-respond. So 4 versus 5 situation ka dito sa top. You got the juice on the front lines. Dalawang buhay dito ng Razor. Oo, objective na lang siya. Ito. Inaantay na lang ata nila dito yung Bristleback bago pumalag. Etong Nigma Galaxy anyway. Gusto na nga nila yung Razor pero the snowball to save out. And there goes the Golem. Drop. Sumail with the refresher. Gugustuhin na nga nila yung Tide Hunter. Pero napasobra nga dito yung Morphling. Double X boost, ang si sakit! Rinse Q. Uy, buti nakapag-waveform! Gonna wave out, but he's chased down by the Ember and the Ravage to secure out the kill. Etong para sa Rinse Q na Morphling. Ayun lang, walang buyback nga dito, Mike. 2 minutes out. Eto na ata yung katapusan. Napatagal, pumapalag pa. Si Sumail na lang natira kasama dito si Noob. Tatalikod na lang dito yung Bristleback. BKB, teleport out na lang etong Hari, guys. Hindi nyo na guys, hindi nyo pa napapatay yung first life ng Razor. Tapos Yeah, Razor is still dalawa na alive. lang buhay sa inyo. Dalawang buhay pa yan. Ang sakit mo, PMA is the shit talaga sa may game na to. Kung paano nyo kontrolin yung Morphling. Alam nyo pag nawala yung Morphling, walang kwenta yung 4 na heroes na Nigma eh. Isa lang masasabi ko, agay. Agay. Bakit? Iba na lang ko dyan. Ay. Ano ba yan? Egay kasi, pero wait lang, hindi pa si tapos. Egay. Ang ginagawa ni Nico habang tumatrabaho na lang dito. Ito si Gata Juice. I got you covered. Tatapusin na natin to. 45 minutes. Napa-over na tayo ditong lahat. Mukhang masaya na nga yung nag-over dyan. Sabi, Konti na Pilipino lang to. dito. Etong puno ng mulawin. GG, tinawag na nila. GG tinawag na. Nabi to take the game number Patay pa 1. rin. Binastos si Nigma, pinasok sa base.
And that's it for the 5 minutes ended. For this game number 1, Navi will take that first game and 1 game away para sa kanila siyan to qualify for the main tournament. Ang sakit lang talaga nung nangyari sa Nigma na parang pinaasa ka lang saglit. Wala pa rin pala. Kulang Yes. pa rin. Gaya ng sinabi ng mga comments dito. I Ano agree talaga na eh. parang ang Nigma, weird talaga yung mga ginagawa nila. Kumbaga, yung mga shot calls, parang kulang ng shot caller talaga sa kanila. Player diff eh. Ayun yung nangyayari. Tsaka yung call, tingin ko call diff din kung paano maglalaro talaga from the early game pa lang talaga. Hinayaan nila yung Nigma na mag-take ng early fights eh. Kaya Navi. Ay, tama. Yung Navi na mag-take ng early teammates kaya walang yung Nigma okay. Ang yaman ng hero nyo pero wala nangyayari sa yaman Oo nga nyo. kuha nila yung mapa, yung mga Tormentor, yung mga objective, yung mga Aegis, nasa kanila. Kinulang lang talaga. Tapos kung titignan mo yung net worth, mayaman naman yung heroes na Nigma. Mm-mm. Di ba? Pero walang nangyayari. Eh, hindi yung isa sa mga problema nila. Tingin ko, ayos din ng draft. Masyado yata silang na-concern dun sa, Beastmaster pick nila. Masyado nila pinotektahan yung Beastmaster na pick eh. Mm. Beastmaster second pick, nag-follow up sila. MVP mo na direct show mo lang yan. Nag-show sila ng Morphling kasi pinaprevent nila yung gyro. Mm. May Razor silang problema ngayon. Sino ba kaya lamin ng ng Razor, direct, MVP. Razor gyro, MVP ba tayo Bristleback. Ganun sila, wala. Hirap ng teamfight nila. Ano MVP yung MVP? direct. Pero sinong masasabi dito natin? Ako, PMA. PMA? Malakas yung Got the Juice. Got the juice. Pero Pero PMA talaga. Kung paano nyo kontrolin yung Performed. mismong teamfight, ma-make sure The na hindi Tide makagalaw Hunter. yung Morphling. Na Tide Hunter for Navi. Collective naman. Si PMA nasa likod niya. Si Si Nico ba yan o si PMA? Si PMA yata yan. PMA. Si Nico yung isa yung isang blonde. Yes, we still have game number 2 guys. Malapit yung laban pero malalaman natin kung sino ang makakuha dito sa last slot ng Europe guys. So we will be right back for the game number 2.